Sa pagpapatuloy ng ating pagva-van life sa Pilipinas ay ngayong araw napatunayan ko ang isang kataga na ang pinakamagandang biyahe ay yung mga biyahe na hindi mo pinagplanuhan. Dahil ang plano ko lang talaga ay magkape dito sa Dalampasigan pero hindi ko inasahan na ilang oras lang pala ang lilipas ay mapapaligiran ako ng milyong-milyong sardinas. Sobrang kakaiba ng experience na to dahil sisisid tayo sa ilalim ng dagat at maliban doon ay hahamunin din tayo ng sitwasyon. Dahil sa pagkakataong ito ay maliligaw tayo sa kalsada pero madadaanan natin ang pinakamagandang ruta. Magpapakita kasi sa atin ang napakagandang puting buhangin sa tabi ng kalsada. Makikita nyo din dito na ang puting-puting buhangin na hinahanap natin sa Luzon ay simpleng daungan lang ng barko dito. I recommend na panoorin nyo hanggang dulo dahil mapapakita ko sa inyo ang practical way ng pagva-van life sa Pilipinas. Halo-halo na ito mula sa simpleng paghahanap ng CR, pag-adventure at pagtatrabaho sa kalsada ay mapapakita ko sa inyo. Sa gawing dulo din ng video ay may isasama natin kung paano yung mga ginagawa ko kapag nai-stranded tayo sa barko. Lahat yan ay ang mapapanood ninyo sa another episode ng ating pagva-van life sa Pilipinas. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Good morning everyone, this is Lem Official Outdoor and we are now crossing the borders of Cebu. Ewan ko kung tama yung wordings ko but we are now currently in Mualbual, Cebu. Papunta tayo ngayon din sa Liloan Port going to Siquijor pero baka bukas pa yun kasi may mga bagay pa tayong gagawin dito sa Mualbual tsaka sa Oslob, Cebu. At para lang may idea kayo kung anong ginagawa natin sa buhay, we are currently living inside our van at nagta-travel tayo across the Philippines. At ganito yung setup ko ngayong gabi kung saan dito ako natulog sa loob ng ating sasakyan, which is palagi naman yung nangyayari. Ito ang aking higaan, dito ako natutulog, ito ang aking mga gamit at yan na lahat yun. Wala akong malaking higaan, wala akong magagandang gamit. Ang meron lang ako, masasayang alaala at saka magagandang lugar na pinupuntahan. Teka, pakita ko sa inyo kung saan tayo natulog ngayong gabi para makita nyo gaano kaganda. Dalhin natin itong ating kurtina. Pakita ko sa inyo yung view na to. Ganda, no? Jollibee. Tapos open space naman to. Ganda ng tinulugan natin. And this is our view. Jollibee. And then Mualbual Municipal Hall. Dito tayo nakapark kasi kung makikita nyo may nakapark yan. Kagabi pa din yan dyan. At ayan pa yung ibang mga sasakyan. Most likely, nakita ko kasi ito sa maps, pinagpaparkingan talaga nila to. Tapos pwedeng mag-overnight parking kaya nakipark lang tayo. Ito yung itsura ng ating van. Nakikita nyo naman to palagi pero syempre hindi nyo yan nakikitang laging madumi. Kapag gising sa umaga, makalat talaga lahat ng gamit. Andyan mga lutuan, lahat na, tulugan, damit. Pero most likely, sa umaga naman nililinis natin yan para bago umalis, malinis ulit at pagdating, paghapon na, madumi na naman yan. Always, as in. Sobrang sarap ng tulog ko kagabi kasi sobrang pagod din siguro. As in, talagang pagod na pagod. At ngayong umaga, ang lamig ng hangin. Parang masama yung panahon, parang uulan. Mag-check tayo ng weather. Videoan lang natin si Vantot sa labas.
Alam nyo ba yung isa pang maganda sa pagbavan life dito sa Pilipinas as of now ay siguro konti pa lang kasi yung nagbavan life talaga dito sa ating bansa. Kaya alam nyo yun, park ka lang dito sa isang lugar at hindi ka pa masyadong kapansin-pansin. So for sure kapag dumami na yung nagbavan life sa Pilipinas, baka mas maging kapansin-pansin na kapag nagpa-park ka sa isang lugar para mag-overnight, and baka magkaroon na din yan ng mga bayad, something like that. Pero for sure kung mga public places yan at alam nyo humanap ng mga safe na lugar, okay na okay yan. Kasi kung titignan nyo, di ba, sabi ko nga sa inyo, nandito tayo sa munisipyo, kapag tumanaw ka ng konti doon sa likod na yun, yung kulay blue na building na yan, police station na agad yan. So basically, safe na safe tayo dito. Unang-una, matatakot na yung mga masasamang loob na man-trip sa'yo kasi eto lang yung police station. Pangalawa, just in case man na may mag-trip pa sa'yo sa lugar na to, ayan lang din uli ang police station para makahingi ka ng tulong just in case lang. Pero alam nyo ba, sinimulan ko yung pagbavan life ko 2025, early 2025, at I love doing it before. Sobra talaga kasi before hindi pa kilala yung van natin na si Vantot. Kaya kapag tumatambay tayo sa mga lugar, wala talagang makakakilala sa akin. Walang nakakalam na nasa loob ako ng van. And now, kapag nakatambay na tayo sa isang park, sometimes may mga kumakatok na sa atin. Hindi yan masasamang loob, kundi mga taong nakasuporta sa akin na gustong magpa-picture, gustong mangingi ng sticker, something like that. And nakakatuwa yung ganong problema, pero minsan yung sobrang pagod ka na, minsan hindi mo na lang din talaga sila ma-entertain. Pero pinipilit ko naman po sa mga hindi natin na-entertain dyan kagabi kasi tulog na tayo, pasensya na po kayo, pero salamat sa suporta nyo. Grabe, sobrang lamig ng hangin dito sa pwesto natin. Ewan ko kung masama talaga lang yung panahon, pero tatry kasi nating mag free diving ngayong araw eh. So timpla lang ako ng kape, tas inquire na tayo kung paano. Surface of Mars, a goldfish wriggling on the seat of a car. I'm an elephant dancing on ice, a wedding cake guarded by mice. Don't know how I ended up here, Fresh grind and fresh where brew. I can go, Yan, kape tayo. but I'm not gonna last long here. That much I know, I'm a pacifist, better than a Ray Rallier. Took a wrong turn down a dark alley. My head swims, my heart's in a flurry. Since tapos na natin yung morning routine natin dito sa ating van, iwan muna natin siya para maglakad-lakad. Tingnan nyo naman kasi, ganda ng paglalakaran natin. Sinong hindi mainggan yung maglakad habang may kape, diba? Yan, dyan muna si Vantot. Bye! Ikot-ikot lang tayo dito para makita naman natin tong city nila. Total, sobrang aga pa, alas 6 pa lang. Kasi nung nakatulog ako kagabi, paggising ko talaga, umaga na as in. Walang putol yung tulog ko. Sobrang komportable na talaga kasi ko sa labas. Sa hindi kalayuan, may church dito oh. San Juan Nepomuceno Church. Ito malupit. Harap na lang natira. Yung katawan na yun, wala na. Close na siya. Ay, ano na siya? Biyak na. So siguro ito yung dating church nila. I love this municipality. Ang lamig, ang luwag ng parking. I love it. Ito yung pinaka-park nila. Then sa likod lang yan tayo nakapark naman yan. Kagabi sana dito ko gustong huminto. Ito talaga yung ni-research kong paghihintuan natin. Saan pwede tayo mag-parking. Nakita nyo may mga parking. Ang kaso naisip ko, mas mahirap gumalaw dito. Katulad ng paghuhugas ng paa, hugas ng plato. Medyo mas mahirap dito kasi nga public park to. Mas okay din dito kung sakaling pupunta kayo ng Mualboal and you're doing a van life or gusto nyo mag-overnight sa sasakyan. Pwede nyo i-park yung sasakyan nyo dito. Tapos, eto naman yung view nyo. So happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Yan, dito lang tayo magtatambay at magkakape. Imagine niyo ha, sa dinami-dami ng pwede nating mapuntahan, mapagparkan, doon pa tayo napunta kagabi para ma-enjoy natin yung ganitong view. Coffee is getting more better kapag maganda yung view mo tas malamig yung hangin. Sarap! Analo! So happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight.
Madami kong nababasa sa comment section na malungkot daw ang buhay na ginagawa ko ang pagva-van life dahil ako'y mag-isa. Pero ang totoo, sino namang malulungkot kung araw-araw ganito kaganda ang view na gigisingan mo. At alam ko, ito yung mga bagay na pinapangarap ng iba pero iilan lang talaga yung naglakas ng loob para masimulan nila. Kasi always yung tandaan, simula lang or yung starting lang talaga ang pinakamahirap sa lahat. Sobrang na-enjoy ko yung oras ko dito, pati na din yung pagkakape ko. Gusto ko pa sanang magstay ng mas matagal, ang kaso medyo late na, 7:30 na. So almost 1 hour na ako dito mahigit. At punta na tayo doon sa tourism office, tapos medyo natatay na din kasi ako eh. So makitayo muna tayo sa Jollibee. Total, andyan lang naman ang Jollibee. Let's go! Dahil walang CR ang ating maliit na camper van ay kadalasan sa mga gas station or ganitong Jollibee establishment ako nakiki-CR dahil libre lang naman yan. Pagkatapos, pumunta na ako dito sa tourism office para mag-inquire sa mga activities natin ngayong umaga. Okay, so hi, good morning. Ma'am, napadaan lang ako dito sa municipality nyo and gusto ko lang sana malaman ano bang mga meron dito if ever. Binigyan ako dito ng mga ilang option katulad ng island hopping, free diving, and kung ano-ano pang mga activities nila. Pero free diving lang talaga yung target ko at binigyan din nila ako ng guidelines paano makapunta at yung mga gagawin dito. Kaya naman, magsisimula na tayong bumiyahe ngayon. Success! Naka-CR na tayo at galing na din ako sa tourism office. Nasa 300 to 500 pesos siguro daw ang magagastos natin for guides. Kapag may sarili tayong gears, may gears naman tayo thanks to Sir Ian, kaya yan na, start na tayo ng adventure, punta tayo dun sa beach at mag-free diving tayo. Power check, 42% charge na natin yan habang tumatakbo kasi pwede naman natin gawin yan eh, bakit hindi, diba? Ito lang yan, just one cable, connect to that cable. Okay, meron na tayo ngayong plano. The goal is to go with Panagsama Beach, tapos doon mag-free dive lang tayo ng konti, and then after that pupunta tayo ng Oslo para naman manood ng mga shark. Kasi syempre nandito na lang din tayo sa Cebu at hindi natin alam kailan ulit tayo makakabalik. So as much as possible, hanggat kaya nating ma-maximize lahat ng mga attraction dito ay puntahan na natin. Here now, turn it around, gotta love it or let it go. With our eyes closed and some wings to fly, singing oh, 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 oh. Walang space dito kaya kailangan natin ng pay parking. Wala na mas malapit na parking area? Parking area? Mas May malapit. parking po sa baba. Meron din. Pay parking din. Doon na lang. Okay. Thank you. Magandang araw po. Sir, good morning. Morning po. Saan po magbabayad? Dito din. Oo, sana sir eh. May gamit ako eh. Guide po. Kailangan ng guide. Para yung guide na po na Hindi pwedeng solo. Pupunta lang doon. solo sir, pangit yung kuha yung Sa totoo lang, tama ang sinabi sa akin dito ni Kuya. Pangit ang magiging shot mo kapag mag-isa ka. At sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit pagsisisihan ko ang mga bagay-bagay. Sisip ka lang. Pwede naman yatang ano lang, punta lang doon, Do it pag-season yourself? na lang, oo. Guide. Magkano ba guide? I from your heart because you are the one vlogger. I'll be how the much? one. It's from the bottom How of much? your- Ay, How much? 600. Mahal. Hindi, Sabi sa akin sa tourism office, 300 lang daw ang guide. 300. Galing ako sa tourism office, may video ako. 500 lang. Ano pangalan mo sir? Fernan. Fernan, sir, tourism office 300 to 400 sabi nyo. Makikita mo 600 mamaya. dito. Makikita mo yung mamaya, yung service. Kung good. Medyo Kung mahal good, pa. Medyo mahal sir, pasensya na. I can't afford it, pasensya na. Sige. Thank you po, salamat. Anyways, nice meeting you sir. Salamat po. 400. 300. 300, hindi pa kasama yung tip. 400 kasama na yung tip. Mahal! Tama naman yung sinabi nila Kuya dito. Pangit ang magiging shot mo kapag mag-isa ka. Tapos isa din na tama ang sinabi nila na dumedepende ang rate sa skills ng magvi-video sa'yo. Medyo namahalan lang siguro ako dahil wala naman akong planong magtagal sa ilalim ng tubig. Siguro 45 minutes to 1 hour lang. Kaya ang plano ko ay silipin muna yung dagat para ma-assess natin kung kailangan ba natin ng guide or hindi na. Madami na ding mga diving resort dito na mag-offer sa inyo ng mga island hopping and diving activities. Pero ang totoo, maghanap din talaga tayo ng magiging guide natin dito kasi hindi naman natin kabisado yung lugar.
Pagdating ko nga dito sa Baybay ay halos katabi lang ng Pangpang yung free diving spot. Dito mo din daw makikita yung mga sardines mismo, yung may mga tao na yan. Kaya parang feeling ko hindi ko na kailangan ng guide dito. Most likely nang nakikita natin dito is mga nag-scuba dive. Ito ang mga mag-scuba yan. Iba kasi ang free diving, parang ito side ng mag-scuba, siguro lalayo sila. Ito mga nasa free diving area lang to. For sure kasi makikita mo naman dyan eh. Kaya tatry nating, hindi ko alam kung paano, sisid na lang tayo siguro kasi malapit lang. Ito lang yung free diving site at madaming tao din. Paano po ba ang process sa inyo? Saan po ba magbabayad? Magkano po ang babayaran? 100 each. Environmental fee po ito, no? Then sir, pwede na ako mag-free dive? Kahit walang guide, no? May gamit naman ako eh. Magagamit mo yan pag pupunta ka White Beach. Ano na? Magagamit mo pag pumunta ka ng White Beach. Itong environmental fee. Anong pangalan sir? LEM, L-E-M. So kahit sa White Beach, ano yan? Bali yan sa White Beach po. Okay, thank you. Pwede naman sir mag-free dive, no? Ito lang naman ang parang free diving area, no? Nga pa, ito, mga sardinas. Okay. Kung gusto nyo pumunta doon, sa Pawika, sa Mermaid. Okay, mga gano'ng kalalim yung spot dyan? Parang malapit, mababaw lang eh. Oo, tingnan. Ano mo, around 5 to 18 meters po. Okay. Sa ilalim. Okay. Thank you. So yan, always trust the tourism office kapag nasa mga ganitong beaches kayo kasi pwede kang pumunta dyan. Ito lang, sinilip lang natin yung dagat. Ito lang yung free diving site. Halos katabi lang ng Pangpang. So hindi mo talaga kailangan ng guide kapag kaya mo namang mag-free dive mag-isa. Alam nyo bang ang number 1 rule ng free diving ay never dive alone, pero dahil sobrang lapit lang nung spot as in 2 dipa lang mula sa Pangpang at ang dami pang tao ay napagdesisyonan ko na for 30 to 45 minutes ay magsusolo dive na lang muna ako. Take my word as an advice, wala naman pong problema kung gusto nyong kumuha ng guide ninyo. Makakatulong kayo sa locals. Pero sa katulad ko na nagtitipid dahil tuloy-tuloy naman ang biyahe natin at tingin ko kaya naman natin, I think it's okay to do it alone kasi kaya naman. So tara, let's go! Kaya ko lang yung gamit ko, tsaka nagpalit ako ng boxer at damit. Dito ay ginaya ko na ang ating mga kagamitan tapos pumunta ako sa Baybay at sobrang nagulat nga ako dahil pagsisid ko ganito lang naman yung bumungad sa akin. Libo-libo kung hindi man milyon-milyong sardinas ang pumaligid sa atin at totoo yung sinabi ng mga guide kanina. Makikita mo sila ng maganda pero hindi mo makukuhanan ng maayos kapag mag-isa ka. Lesson learned na din ito sa akin na since nagsisimula pa lang naman ako sa hobby na to, siguro sa mga susunod kukuha na lang tayo ng mas maganda at mas maayos na guide. Pero sa ngayon, enjoy muna natin yung mga nakuhanan kong footage dito. Nakaswerte pa nga tayo ng isang sea turtle. Bawal yang hawakan, kaya naman hanggang dito ka lang sa paligid niya. Pero ang sarap ipakita ng ilalim ng dagat kasi ngayon mas na-appreciate ko na hindi lang ang kalupaan, hindi lang ang itaas na view nito, kundi pati ang ilalim ng dagat natin dito sa mundo. Kaya't kung gusto nyong supportahan yung mga journey at adventure kong ganito, pwede kayong mag-subscribe. Sa mga susunod ay mas gagalingan pa natin ang pagsisid at pagkuha ng tamang video mula sa tamang settings at tamang anggulo. At katatapos lang natin ngayon mag-dive. Nakita natin sobrang daming school of sardines sa ilalim ng dagat. Tapos at some point 2 beses tayong nakakita ng turtle, which is it's so amazing. Medyo naging crowded lang yung pangalawa, pero yun, advice ko sa inyo, pag pumunta kayo dito tapos mag-free dive kayo, kuha kayo ng body nyo ng kasama ninyo. Kung dalawa kasi kayo mag-free dive, makakakuha kayo ng magandang shot. Pero dahil mag-isa lang ako,
hindi masyadong maganda yung mga shot ko. Buti may mga tumulong sa akin pa isa-isang video doon. Tapos yun, may kahit papano shot tayo. Pero most probably, yung sisid natin, si sisid, kasama lang natin isda. Hindi natin masyadong ma-emphasize sa video. Pero nag-enjoy tayo ng sobra. At mas mahalaga naman yung enjoyment kaysa sa video. But at least, you know how to visit Mualboal. Alam nyo ba na meron tayong kaunting problema? Kasi tignan nyo to. Wait lang. Ano muna natin to? Tignan nyo. Itong ating selfie stick, floater kasi to, naputol kanina. Actually, lumubog pa to ng malalim. Dinive ko pa siya. At halos muntik na akong malunod. Ang lalim niya kasi. So, naputol siyang ganyan. Tapos, itong side na to, lumubog siya. Ito, hawak-hawak ko lang. Kaya, yun. Ang nangyari, ngayon, putol siya. So, wala na tayong pang dive. Yun ang problema. Handheld na lang muna. Anyways, alis na din tayo. Punta tayo ng Oslob. 11 AM na at biyahe na tayo papunta dito sa Oslob. Mga around 79 kilometers or 2 hours yung biyahe. Grabe, di ba? Ang iksi lang nung biyahe natin, 79 kilometers, pero 2 hours natin siyang kailangang ibiyahe dahil matagal talaga bumiyahe dito. Anyways, biyahe na tayo. Dito ay sisimulan na natin ang pagbiyahe at maya-maya may magpapakita sa ating napakagagandang daan, dagat, kalsada at kung ano-ano pa. Kasama na din dito ang pagka-stranded natin sa barko kapag nasa port na tayo. Abangan nyo yan. Sabi nung mga lokal, pumunta din daw ako sa White Beach dito para makita yung White Beach. Try din natin doon kasi malapit lang naman, mga 3 kilometers away bago tayo mag-Oslob. Sana lang mamayang hapon ay abutan pa natin yung mga whale shark doon sa Oslob. Yan lang. Puntahan muna natin para ma-enjoy na din natin ang buong Cebu. Di man buo pero majority of this side ay napuntahan natin. Akala ko tama yung naging desisyon ko na pumunta sa White Beach na to pero malalaman nyo maya-maya na hindi at bakit ito ang magiging dahilan kung bakit hindi na tayo makakapunta sa Oslob, Cebu. Bakit ganito? Saan ba ako dinala ng Google Maps? Try nga natin. Baba tayo. Kasi looban tong napuntahan natin. Ayun siya. Tapos, eto. Pero may private room naman dito. So, silipin lang natin kung tama ba tong pinuntahan natin or tama ba tong pinagdalhan sa atin ni Google Maps. Kasi madalas, okay naman eh. Siguro mali lang yung nakapin. Pero I think this is the public beach. Ang hinahanap natin yung white sand beach nila dito. Para mapuntahan natin at malibot. Pero walang turista eh. Kasi alam nyo dito, sabi ng mga lokal na nagbabiyahe din dito, Dollar Island na daw tong part na to kasi everything is paying. Pero yun nga, siguro totoo yun, pero at some point for me, kung kaya mong dumiskarte mag-isa, okay ka na. Basta kaya mo dumiskarte. Kunwari yun, pag free dive, kaya mo naman mag-isa. You don't need a guide for 600 pesos, di ba? Nagawa naman natin siya ng libre. 100 pesos lang binayaran natin, the environmental fee. Oh, I think I found a spot. Shee! Ganda nito ah. I think pwede tayo mag-overnight dito. Okay to ah. So itong napuntahan natin, pinagdalhan sa atin ni Google Map, bakanting kalsada siya at wala namang dumadaan dyan, wala namang pupunta dyan. So pwede nating i-park yung sasakyan natin dito. Tapos, eto na yung view natin. Ayan. Pero ito resort to, tsaka yan, resort din yan. So kung tutusin, kung overnight lang ang hanap mo, pwede na dito. Pero try nating magpalipad ng drone. Check lang natin yung visibility ng area, kung ano bang meron dito. Yun si Vanto to. Yun! Chinek ko yung facility ng area dito sa maps at nandito pala siya sa kabilang side. So puntahan na lang natin kaysa palipad tayo ng drone. Malayo-layo din eh. Ay around 4 to 5 minutes lang naman. So lapit lang siya. So puntahan na natin. Kasi binayaran na natin yung environmental eh. Saan ba yun? Baka mawala pa. Ito yun oh. Parking. So, patay entrance yun. Isang period niya. 30 ang sakyanan. 30 sasakyan. Tapos 10 ang tao. 40 lahat. Bali, pinuntahan na din natin itong White Sand Beach kung tawagin nila dito at silipin natin kung anong meron. 30 pesos ang bayad sa sasakyan, 10 pesos naman per head.
Kung pupunta ka at per head lang kayo, 10 pesos isa. Pero may sasakyan ka, may bayad pa yung parking. Kaya tingnan natin kung ano meron dito. Dol, life band, Dol. Gatong life band. Akala ko kung ano yung sinasabi ni Kuyang life band. Band life pala yun. Anyways, natagpuan na natin itong White Beach dito sa Buwal-Buwal, Cebu. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights. Make the way clear and straight to the dawn's early light. Lead me to the still waters, flowing by fields of peace, where the shadows hold no dangers, and my fears, my troubles cease. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see. Isa itong mahabang white sand beach mula dun sa kabilang dulo hanggang dun sa kabilang dulo. Mga aso dito, chill na chill lang oh. Ayun pa isa. Nagre-relax din sila sa tabi ng dagat. Mas less ang crowd dahil ito ay most likely beach. Ganun yung mga ino-offer nila. Hindi katulad dun sa kabila na puro free diving and sardines. So dinadayo talaga siya for scuba and free dive. Dito dagat lang makikita mo and activities are volleyball, I think. Ganun lang. Pero ang dami ding mga tindahan dito sa mga gilid-gilid. So ito yung mga pwede nating puntahan. Turtle watching, nagawa na natin. Sardines, check. Canyoneering, hindi pa. Smenya Peak, hindi din. Scuba, hindi din. Pero at least we can visit everything. Maybe later. Dol, wala yung activity rin, Dol na. Ikaw din Dol sa mo eh. Paano Nice to meet you, mo Dol? bossing. Thank you, thank you. Nakatry na ka na, Dol? Sardines, oo, canyoneering, hindi pa. Hindi pa? Hindi pa sa canyoneering. Mahal eh. Mahal singil eh. Mahal. 2,000 talaga. Mahal? Yan ang rate nila. Mahal. Panggagas ko na lang. Picture, selfie muna tayo ha. Sige boss ko, salamat. Ingat. Thank you. Smaglit lang tayo dahil malayo pa ang Oslo mula dito. Oo sir. Apo. Bumalik na nga ako dito sa van upang gawin ang isang bagay na kailangan nating gawin. Ito ay ang pagsasaing ng ating kanin. Yung bigas na to, bigas pa to galing ng Bacolod, bigay sa atin ni Kuya Eric. Ang sarap ng bigas nila ha. Dapat pala dinamihan ko na eh. Hindi naman sa nahiya ako pero medyo ganun na din. Itong cups kasi natin eh, liliit eh. Wala na tayong SD card, wala na tayong paglalagyan ng mga travel natin. Paano kaya gagawin? Tapos wala pang mabilan ng hard drive. Para makita nila ang ating ginagawa. Ang ginagawang kalokohan. Sa iba siguro kalokohan tong ginagawa ko, no? Imagine mo na lang, titira ka sa van, diyan ka lang sa van, tapos libot-libot ka sa Pilipinas, di ba? Kalokohan talaga siya eh. Madaming gumagawa ng ganito, van life sabi nila, pero nagka-camping lang talaga sila. Alis sila 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, 4 days, 1 week. Pero yung tumatagal talaga ng months na naninirahan na sa kalsada, parang halos wala pa akong nakikita. Ewan ko lang kung meron na. Pero kung meron man, comment nyo dyan and I'm very willing to meet you in person. Kasi syempre, bakit hindi, di ba? We're doing the same thing and the same passion. Ay. Mobra pa sa tubig. Salita kasi ng salita eh. 72% pa tong power station natin. Kaya yan, dyan muna siya. Itong isa, we're charging this one around 63 na. 41 lang yata yan kanina nung bago tayo umalis. Ganda ng ang ganda ng charger 1 kasi kahit wala tayong mapagsaksakan, nakakapag-charge pa din tayo ng maayos. Hindi tayo nabibitin sa kuryente along the way. Lalo na sa mga alanganing lugar. Sindi lang natin yan, okay na. Yun. Biyahe na ulit. Going to Oslo. Around 2 to 3 hours ang biyahe. Let's go. 12:30 na pala. Kala ko mga 10 pa lang or 11.
late na naman ang ating tanghalian. Kapag nag-enjoy ka talaga, di mo na namamalayan yung oras, no? But it's okay. As long as you enjoy it, it's okay. As long as kakain ka, it's okay. Baka lang may magsabi sa atin na bakit tayo bumabiyahe ng topless. Actually, this is a practice na po talaga kapag napunta kayo sa ibang mga island pa. Like Siargao, mga makikita mo dyan, yung mga nagmumotor, wala nang mga ano yan, naka-boxer na lang, tapos naka-two-piece na lang sila. Kasi nga, maliligo ka lang din uli sa dagat eh. Alam mo yun, gets mo yun, magbabalaw ka, tapos maliligo ka lang din ulit. Tapos banlaw ka na naman, tapos magdadamit ka. It's not so practical. And sa akin din, dahil van lifer nga tayo, titipid tayo sa damit. Wala na nga yata akong damit eh. So titipid tayo sa damit, kaya kung ano yung basa nating suot, yun na yung ginagamit natin. Pang bukas na ulit or pang mamayang gabi na ulit tayo magpapalit bago matulog. Tapos yung pag gumising tayo sa umaga, yung damit natin na yun, hanggang hapon na naman dapat yun, para tipid lang. So one set of clothes per day ang nauubos natin. Dapat ganun. Yun yung basic. Kung kaya mo, minsan gawin mong 2 days, 3 days, ganun. yung damit siguro it's not possible, pero shorts pwede yan. Pero sa boxer, syempre everyday dapat yan. Given na yan eh. But anyways, biyahe na tayo, mga 2 to 3 hours. Update ko kayo sa daan kung ano pang mga gagawin natin. Dito ay nagmaneho na ako ng tuloy-tuloy. Dinaanan ko ang iba't ibang mga bayan. Pagkatapos, hindi din nagtagal ay dinampian na ako ng gutom. Kaya naghanap na ako ng spot kung saan pwede tayong kumain. Ang prefer ko sana yung tabi ng dagat mismo. At eto nga yung natagpuan ko. Yan, may nakita na akong spot na open field kung saan dito tayo kakain. Check lang natin ang ating kanin. For sure, luto ka na. Luto na yan. Goods. Dito nga sa tabi ng kalsada ay nag-set up na ako ng ating mga lutuan para makapagpainit tayo ng ulam na dala-dala natin na nasa ref lang. At alam nyo ba na dito talaga nagkikick in yung pagtitipid sa kalsada? Alam nyo kung bakit? Kasi yung pagkain mo ay mas makakatipid ka kapag dala-dala mo na siya. Bigyan ko kayo ng computation. Average ng kanin sa karinderya ay 20 pesos per cup. Kapag malakas ka kumain katulad ko ay aabot sa 3 cups ang makakain mo. Pero kung lulutuin mo ito, yung 40 pesos mo ay halos 1 kilong bigas na yon. At ang tagal mo nang mauubos yon. Sa sitwasyon ko, halos inaabot yon ng 3 araw. Ganon din sa mga ulam. Once a week ay bibili ako ng napakadaming pagkain na good for 1 week ko na sa kalsada at lulutuin ko siya ng minsanan para ipapainit ko na lang sa daan. Ready na ang ating tanghalian, yung kanin na napakaganda. At manok, actually may sabaw to pero tuyo na siya. Wait, sabawan ko nga ulit. Pwede naman nating timplahan uli yan eh. Lagyan natin ng konting sabaw. Mekos. May sabaw na tayo. Kasi ni-ref to eh, kaya tumigas na yung sabaw syempre. Tapos konti lang yung sabaw talagang nilagay ko dito before. Habang kumakain, kwentuhan ko lang kayo. Alam nyo ba na habang tumatagal tayo sa kalsada, mas lalo kong na-enjoy. Mas lalo ko kasing nakikita yung buhay eh. Mas lalo kong nakikita yung bagay na sa tingin ko, ginawa ko para gawin yung bagay na to. To serve my purpose in life. Kasi 'di ba minsan may mga pangarap tayo na gusto nating maging ganito, maging ganyan. Or minsan gusto nating bilhin yung mga bagay na gusto natin, na akala natin yun yung magpapasaya sa atin. Pero minsan hindi na kasi natin consider na baka hindi mo pala talaga gusto yun. Baka gusto mo lang na makita ng tao na ganun yung image mo. For example, ako, before ako bumili ng van, lagi ko yung tinatanong, gusto ko ba ng minivan? I-risk ko ba lahat ng gamit ko, lahat ng savings ko para sa minivan? Or gusto ko lang makita ng tao na may minivan ako? Gusto ko ba talaga mag-van life? Or gusto ko lang makita ng tao na nagva-van life ako? And I think yung sagot doon ay gusto ko talaga. Hindi dahil sa gusto kong makita ng ibang tao na nagva-van life ako, na may van ako.
hindi ganon. Kung di dahil gusto ko talagang gawin yung bagay na to, kaya nandito tayo sa sitwasyon na yun. Bago nyo bilhin ng isang bagay, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo ba talaga yung bagay na yun o gusto nyo lang makita ng ibang tao na meron kayo ng bagay na yun. Want to scream and shout, who am I now and will I ever feel my heart again? Scream and shout, who am I now and will I ever feel my heart again? I'm gonna find it out here, jumping into the cold deep water. Dagdag ko lang, sa totoo lang, masarap din talaga mag-van life. Pero kung hindi para sa'yo ang pag-van life, mahihirapan ka. For sure, susuko ka. Masarap siyang gawin kapag passion mo siya. Kapag di yun yung passion mo, hanapin mo na lang yung passion mo. Doon ka mag-excel sa passion mo na yun. That told me I should try again. Keep reaching for more. Don't stay on the shore, even though it will make you want to. Kasi ako sobrang thankful na ako na nagagawa ko yung mga bagay na pinapangarap ko lang dati. Even though may kapalit yan, syempreng other way around. What if nasa bahay na lang ako natutulog? May ganun pa din sa akin, komportable ako. Pero I think ito yung pinaka-desisyon na hindi ko pinagsisihan na dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Grabe, ganda ng dagat oh. Isipin mo na lang, totoo nasa lansangan ka pero ganito yung lunch table mo, ganyan kaganda yung view mo. Medyo naiyak lang ako ngayon kasi habang kumakain ako mag-isa, may nakita ako matanda. Tapos yung matanda na yun, napaisip ako, paano kaya pag dumating yung araw na ako naman yung tumanda? Dumating yung araw na hindi ko na din kaya mag-travel. Di ba? Parang kahirap tanggapin na hindi mo na kaya, hindi mo na kaya maglakad. Tingin-tingin ka na lang, hindi mo na kayang gawin yung gusto mo. Kaya siguro ano din ako, gustong-gusto ko din talaga yung ginagawa ko kasi baka takot ako sa bagay na yun na pag tumanda ako, hindi ko na kayang gawin yung mga bagay na gusto ko. Eh baka mapaiyak na lang ako sa isang gilid. Kaya yun, habang malakas tayo, samantalahin natin. Tatanda din tayo. Pera, kikitain pa natin yan. Trust me. Pero yung edad, yung panahon, yung lakas, energy, pag lumipas yan, ngayong tinatawag nila na upas ka na, lipas ka na. And I know, lilipas din yung mga panahon ko. Panahon ko dito sa social media, panahon ko dito sa pag-van life. Lilipas din lahat yan. Pero alam nyo yung hindi lilipas, yung alaala, tsaka enjoyment na naidulot sa akin yan. Ay, biyahe na nga tayo. Baka maiyak pa ako dito. Thank you, thank you. Salamat. Salamat. Salamat, Jack. Salamat. Ako po. Ako sir, ako sir. Yung pangit lang po ah. Last sir, last. Sige po. Over kami sa'yo sir. Thank you po. Gusto naman po yung okay lang kayo dito sir. Pero kung may time ka na gusto mong puntahan, mas maganda yung 3 like class group kang pupunta doon. Maganda doon. Solo-solo mo talaga, walang tao. Thank you sir ah. Thank you sir. Thank you. Nice meeting you. Thank you. Scream and shout, who am I now and will I ever feel my heart again? Scream and shout, who am I now and will I ever feel my heart again? Who am I now and will I ever feel my heart again? Scream and shout, who am I now and will I ever feel my heart again? I'm gonna find it out here, jumping into the cold, deep water.
Sobrang nagulat nga ako sa kalsada na to dahil kung titignan nyo ang buhangin dito, kulay puti na mapink-pink tapos celeste blue ang kulay ng tubig. Sobrang ganda ng view as in. Kaya naman halos wala akong masabi, parang nai-inlove tuloy ako dito sa isla ng Cebu. Kung dadalhin natin ang lokasyon na to sa parte ng Luzon, baka may bayad na ang pagpunta dito or yung mismong kalsada na to kasi nakita ko na to many times. Kaya siguro pwede kong sabihin na sobrang swerte ng mga taga Cebu kasi may ganitong klaseng kalsada kayo. Daming turista dito. As of now, nakita ko na naman yung pangarap kong van. Ayan oh, grabe ang ganda. Artista van. Pangarap ko yan kasi at least makakatayo tayo dyan sa loob. Sobrang luwag niyan. At ang dami kong nakikita niyan dito sa Cebu. Parang pang-apat na yun sa buong stay ko dito sa Cebu. Yayaman ng mga taga Cebu, ano? Paano kayang ginagawa nila sa buhay? Paano kaya nila nagagawa yun, no? Wala kasi ako kahit parang anong pilit ko sa ngayon hindi pa talaga kaya, pero kung pagtsatsagaan, pag-iipunan, kaya natin yan. Babalikan ko yung video na to pag nakabili na ako nyan. And for sure, parehas tayo magugulat at matutuwa. Sana maging masaya tayo sa tagumpay ng bawat isa, no? Ang daldal ko na naman kasi mahaba na naman yung biyahe ko around 1.5 hour pa, pero yun, doon na lang tayo magkita-kita. Off ko muna tong camera. Etong kinakalagyan natin ngayon ay Seaside Road. Isa to sa mga paborito kong klase ng kalsada sa Pilipinas kapag may katabing dagat. Ang sarap kasi sa mata, ang lamig sa mata. Ayun kitang-kita nyo yung dagat dyan, di ba? Sarap. Yan po And isa pa, maluwag yung bay nila, kaya pwede kang mag-park dito sa gilid. Tapos pwede ka na dyan matulog kung tutusin, kung naka van life setup ka katulad ko at tinabutan ako ng gabi dyan. Makakatulog na ako dyan. Kaya ang ganda lang. Ayan kalsada pa lang, maganda na. So yun, tuloy na uli natin yung biyahe papunta ng Oslo. At doon na siguro tayo magkita-kita. Lagi naman ako ganito, pero maya hawak ko na din tong camera. Nagpagas na ako sandali dahil unang-una malala yung gas station dito at baka dumiretso na tayo ng Siquijor kasi baka mamayang madaling araw mas mahal na naman ang gasolina dun sa Siquijor, kaya dito na lang. 55 ang gasolina dito. Not bad. Let's go! Grabe naman, nakaka-amaze lang dahil yung tabing kalsada dito ng dagat yung buhangin maputi na din, parang medyo pink na yung itsura, kaya ang galing lang, nakakatuwa. Tuloy-tuloy na ang naging biyahe ko dito at sa sobrang ganda ng kalsadang dinadaanan ko ay wala na akong masabi at hindi na ako makapagsalita. Basta, in-enjoy ko na lang yung road trip na ganito. Kung kayo ba yung tatanungin, kaya nyo bang mag-road trip ng napakahaba katulad ng ginagawa ko? Lagay nyo naman sa comment section yung sagot nyo. At kung sakali din, kung kayo ang gagawa ng ganito, anong mas gusto nyo? Solo trip or may kasama kayong kaibigan, tropa, best friend, girlfriend, or kung ano man? Lagay nyo din sa comment section at pag-usapan natin yan. Siguro mga 20 to 30 minutes na ang bumabiyahe na puro seaside yung makikita mo, as in simula dun sa kanina pa hanggang dito sa kinakalagyan natin ngayon, puro seaside na. Yan yung dagat ang ganda. Hanggang dun pa yan, at sa pag-check ko sa mapa parang hanggang sa port na ng Liloan Port ay seaside na yung dadaanan natin. So ganda, nakakatuwa. Grabe, ang ganda ng dagat nila, kulay celeste. Hanggang dun yan. Basta ito si Bantot. Or port. Wala pa tayo sa port mismo ng Liloan, pero may port dito. Tingnan lang natin. Motorcycle. Ito, terminal fee. May port dito po. Sir, saan biyahe niyan? Saan biyahe mga barko dito? Ha? Saan biyahe? Yan? Patampi. Saan yung Tampi? Yan kabila. Dumaguete. Dumaguete dun pa. Ito yung Dumaguete. Meron pa pala dito, Tampi. Doon sa kabila, Liloan, Sibulan. Malapit yun sa sa Siquijor, sa Dumaguete. Sa Dumaguete, Ito, papunta to ng basta kabilang isla. Negros din. Negros din. Part ng yung Dumaguete yan doon. Magkano pamasahe dito, kuya? Ito, 950. 950? Papunta ako sa Siquijor mamaya na, kami.
Saan? Punta ka doon sa Liloan. Sa Liloan, di ba? Oo. Bali mamayang daw eh. alas 2 ng madaling araw. Oo. Sige. Magkano kaya pamasahe ng ganito pag Sikihor? Ito, I think 3.9. 3.9. Oo. Mahal din pala, no? Oo. Dalawa libre. Dalawang tao libre. Oo, pag dalawang ano. tao libre. Oo. Sige kuya, thank you. Sige, amping. Amping. Okay. May bibigay ako sa'yo. Ano? Ayan. Sticker, follow mo ko. Okay. Para dumami naman followers ko. Thank you. Thank you. Ingat. Dito ay may isang pagkakamali akong nagawa na mas napamahal ang aking pagsakay. Mas maganda palang gawin ay sumakay mula dito sa Cebu going back to Dumaguete and Dumaguete to Sikihor. Ang gagawin ko kasi ay mula dito sa Cebu diretso na ng Sikihor at ang pamasahing kailangan kong bayaran ay 3,900 pesos. Kung gagawin ko yung isang option ay mas makakamura ako ng 1,000 pesos. Update lang para sa ating lahat, meron tayong konting pagbabago sa plano. Di ba dapat lalangoy tayo kasama yung mga whales? Hindi na yun matutupad kasi tingnan nyo yung oras. 4:11 PM na at hanggang alas 4 lang sila. Sobrang na-enjoy ko kasi yung dagat dito, yung seaside, tapos yung view as in. Tapos suminto pa ako dyan sa port para magtanong ng biyahe dyan kasi may barko din dyan at papunta yan, not to Dumaguete papunta din ng Negros. So mas malayo, bago siguro dumating ng Negros, nakalimutan ko kung saan yung sinabi ni Kuya. Pero pupunta ka din sa Negros, part ng Negros. And then kung Dumaguete ka, dun ka sa kabila. So ang bayad daw ng ganitong sasakyan pag dyan ka tatawid is around 900 pesos. Mas mura yun actually. Kung galing ka ng Negros or Bacolod, then going to Dumaguete ka, pwedeng dyan ka tumawid. Papunta dito sa Cebu, mas malapit ka pa sa mga pasyalan. Kasi dito sa Liloan, kung Dumaguete ka sasakay, mas malayo yung round trip mo, tsaka mas mahal din daw. Sure magkano, pero siguro mga 1,200, mga ganyan siguro yan. Pero yun, diretso tayo ng Sikihor ngayon at hindi na tayo mag-i-stay sa dapat original, mag-i-stay tayo sa sa Bluebird Shark Ang kaso nagpabook na kasi ko ng Roro dito sa Liloan going to Sikihor. 2 AM yung alis ng barko. Kaya yan, tara na. Doon na tayo magkwentuhan ulit sa port. Tutulog tayo doon tapos biyahe tayo papunta ng Sikihor. And additionally, matatalaw mo na din yung island ng Negros dito. Ayan lang, nasa kanan mo lang. Kitang-kita mo na siya. We are now in Liloan Port. Okay, kahit pala dumating kayo ng maaga. Oo. Alas 12 pa din ang bayan. Magkano pala sir ang ganito, pamasahin nito? Sir, 3,900 to sir. 3,900? Opo. Ala. Yung price talaga sir. Direct to Larina niya sir. Wala naman ng ibang biyahe mula dito sa Liloan. Wala sir. Going to Doon sa Dumaguete po. Dumaguete na. Sa Dumaguete kaya magkano pamasahe doon Hindi ko papunta alam na? sir. Sa ano sir. Sige. Thank you. Sige sir. Dito. Bali, andito tayo ngayon sa Liloan Port at hindi na tayo tumuloy doon sa Oslob kasi hapon na din, wala na din tayong aabutan and may dalawang way para makapunta ng Sikihor. Una is mula dito going to Dumaguete and then Dumaguete going to Sikihor. Ngayon, yung gagawin natin from dito, diretso na hanggang Sikihor para less hassle na kasi halos ganun din yung babayaran mo. Papatak din siya ng 3,900 daw yung bayad dito. So medyo mahal pero kung babiyahe lang din naman kayo going to Dumaguete and then Dumaguete to Sikihor, halos ganun lang din, makakatipid lang siguro kayo ng konti pero yung pagod and yung hassle halos ganun din yun, kaya dito na tayo. At dahil may trabaho din akong kailangang tapusin ngayong araw, dito na muna ako at magtatrabaho lang ako ng panandalihan, mga 2 oras lang. So baka gabi na pag binalikan ko kayo. Dami pa siguro mangyayari ngayon, kakapagod din. Pero again, pwedeng mapagod, magpahinga. And then, game na ulit. Bukas, game ulit tayo nito. Sikihor na tayo eh. Sarap oh. Tsaka tignan nyo dito, yung port nila, tabi ng dagat, diba? Siyempre port nga eh. Yung port nila, white sand. Yan oh. Kaya mo. Yung nilalakaran ng bata, white sand, si tatay. Tsaka to, white sand talaga. Hanggang dun, hanggang sa kabilang dulo, white sand. At pino din yung buhangin niya as in. Dito, port lang, pero white sand. No? Doon sa atin, pag white sand, tourist spot. At dahil maalinsangan, maligo muna tayo.
Turo ko din sa inyo paano gumagana to. Una, kunin natin to. Pasok natin sa out. Yan ang magiging shower natin. Kunin natin to. Pasok natin sa in. Tapos, connect natin sa hose dito sa taas. Connect lang natin siya. Ayun na. Tapos, sindihan na natin dito. Yung motor kasi niyan, andito sa loob, kaya kailangan niyang dumaan dito. Anyways, isang pindot mo lang naman dyan. Yun na, okay na siya. Literal na makikita nyo na yung tubig dito. And then, pag pinindot mo siya, tubig na. Feeling ko kasi ang lagkit ko. Kaya magpo-full naligo talaga ako ngayon. Kung mapapansin nyo dito ay naliligo ako ng buong katawan pero nagtitipid pa din ako sa tubig kasi hindi natin alam kung kailan tayo uli makakakuha ng supply ng tubig at kailan din tayo ulit mangangailangan ng tubig. Sa van life, ito yung problema ko kasi medyo limited yung water supply ko. Pero siguro kung magkakaroon ako ng mas malaking van, ito yung ipaprioritize ko. Mas malaking tubig para mas makagalaw tayo kapag nasa kalsada na. Grabe kung titignan nyo, napakasimple ng ating buhay pero napakagaganda ng mga view ng kinakainan at nililiguan natin. Imaginein mo, may ganitong klaseng view ka habang naliligo sa kalsada. Panalong panalo, di ba? Yan ang benefit ng pagbavan life. Grabe, sarap maligo. Tanggal talaga yung lagkit. Ang lagkit kasi ng mga tubig sa mga beach. Sa totoo lang, kaya hindi din ako naligo kanina dun sa tig 40 pesos kasi yung 40 pesos ko, ibibili ko na lang yung mineral water, 30 pesos lang. Mas fresh pa yung tubig, mas sariwa yung tubig at mas hindi siya malagkit. Mas tignan nyo yung hilugan ko. Ganda, di ba? Sarap. Alisin na natin para makita yung kagwapuhan natin. Yun. Dito, pagkatapos kong maligo ay magsisetup pala ako ng aking laptop para makahanap tayo ng konting kliyente online baka sakaling makakuha tayo ng pambayad natin sa Roro. And sa mga nagtatanong anong klaseng trabaho ang meron ako, humahanap po ako ng mga kliyente ko online. Parang virtual assistant siya. Tsambahan din ang trabaho na to. Minsan may mahahanap kang kliyente, minsan wala. Pero try and try lang tayo. Baka sakali lang di makakuha tayo ng pambayad natin sa Roro. Tsaka tingnan nyo naman gaano kaganda yung view ko kapag nandito ako. So magpapalipas ako ng ilang oras dito hanggang dumating na yung Roro na sasakyan natin patawid ng islang ito. Emphasize ko lang pala yung isang bagay na ipinagpapasalamat ko kasi tignan nyo naman, napaka-bless ko dahil nakakapagtrabaho ako habang ginagawa ko yung gusto ko sa magandang view na katulad nito. Kung kayo yung magkakaroon ng pagkakataon na ganito, i-grab nyo na yan para kung sakali man, magkita-kita na lang tayo sa daan. Bili na din kayo ng inyong van. At ayun, ginabi na ako kakahanap ng kliyente pero wala akong nahanap. 9:27 PM na at halos patapos na ako magtrabaho at dito na din ako inabutan ng ating hapunan na kumain na lang ako yung naluto kanina. Diyan na lang din sa tabi ng pinaka boulevard dahil White Sand Beach naman, no, bakit hindi. And then pumasok lang ako dito sa loob kasi umaambon na at yan, tinatapos ko lang din tong pagsasalin ng files para space na din tayo kahit pa paano makapag-record pa ng video. But anyways, alas 12 pa yung booking natin at alas 2 yung alis ng barko. So, alas 9 pa lang siguro matutulog muna ako kahit 2 hours. Tapos, paggising natin, magbubook na tayo at sasamahan ko kayo doon. So, paano? Matutulog lang ako sandali at babalikan ko kayo ng alas 12. Ganda ng van natin, no? Hinahan nga natin ilaw. Ganda ng van, no? Grabe, ang ganda talaga ni Van Tot. Walang tatalo.
Vantot number 1. Nga pala, bago matapos ang video, gusto ko kayong tanungin kung nagustuhan nyo ba yung gawing likod ng video, yung mula 30 minutes papunta dito, yung walang masyadong music. Kung gusto nyo yon sa mga susunod na episode, baka ganun na lang ang gawin natin. Anyways, salamat sa pagsama sa akin. I hope next time ay makita nyo naman kung paano tayo tatawid sa Siquijor at kung anong mga challenges naman ang haharap sa atin. As of now, nagpapasalamat po ako sa suporta ninyo. This is Lem Official Outdoor na nagsasabing, mabuhay ka sa paraang gusto mo. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our